Anong gagawin mo kung ang babae at ang serpent ay hindi si Eva? Genesis 3, verse 1. Ngayon, ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, "Talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain mula sa alinmang punong kahoy sa hardin?" Dalawa sinabi ng babae sa ahas, "Makakakain kami ng bunga mula sa mga punong kahoy sa hardin." Tatlo, ngunit sinabi ng Diyos, "Huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong kahoy na nasa gitna ng hardin, ni huwag ninyong hihipuin iyon dahil mamamatay kayo." Dito kasi, ang pagkain na sinasabi mga gawaing sexual. Pero basahin lang natin, kasi sinasabi nila sa Biblia lang. Sila maniwala, parang nagbabasa at naintindihan lahat ang nakasulat, kasi parang sigurado na sila sa mga sinasabi nila. Dito tandaan mo na babae ang sinasabi. Ito ay unang nilikha ang babae na ayon sa wangis ng Panginoon. Pag matalino ka, alam kong maintindihan mo, kasi ang utak mo ang nagbabasa. Ito ay sa Genesis 1. Kaya huwag mong isasama sa kwento sa Genesis 2. Basahin natin ang sa Genesis 2. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok at hiningahan ng buhay. Dito galing ka sa alabok. Maliwanag galing ka sa alabok. Hindi mo kawangis ang Diyos. Tapos ipipilit mo na kawangis ka ng Diyos. At pagkatapos hihingahan ng buhay, dito isipin mong mabuti, hihipan ka lang na buhay na. Iniisip mo ba to, na ikaw ay kaluluwa walang laman? Ituloy natin. Verse 8, nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang hardin sa silangan sa Eden. At doon niya inilagay ang taong kanyang hinubog. Dito magtatanim pa, samantalang sa Genesis, isa may tanim na. Dito ang kumukuha lang ako ng mga verse para magising ka at mag-iisip. Hindi ko kailangan na sabihin ang lahat dahil matatalino ang nilikha ng Diyos. Dahil hindi sila galing sa alabok, sila ay galing sa wangis ng Diyos. Sila ay may laman at dugo. Ulitin ko, sila ay may laman at dugo. Genesis 9, verse 6. Sinumang magbubo ng dugo ng tao, ay ibubuhos din naman ng mga tao ang kaniyang dugo, sapagkat ayon sa larawan ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao. Dito maliwanag na ang dugo mo at dugo ng Diyos ay iisa lang sa lahat ng mga nilalang. Na may dugo ay dugo galing sa Diyos at mahigpit na ipinagbabawal na hindi mabubuhos dahil ito ang nagpatakbo sa iyong buhay. Pag ito'y tumagas, mamamatay ka. Dito si Eva ay galing sa tadyang, sa alabok pa rin, mga kaluluwa. Dahil walang laman, tingnan natin kung saan sila galing, ang alabok ng tao. Pag ikaw ay namatay, dito ang kwento nila sa mga patay. Tanong, ano ba ang tanda ng patay? Ang cross ang tanda ng mga patay. Matalino ka kung nakita mo sa mga sementeryo. May mga cross ang mga patay. Baka ikaw rin nabuhay. May cross din, iyan ang Hades, noon sementeryo, mga libingan. Isa ka ba sa may cross, iyan ay tanda ng mga patay. At baka magulat ka na ninanais mo ng mamatay, pero hindi ka pa mamatay. Nakasulat ito sa Biblia kayo, na maghahanap, maraming blogger, na nakakaalam nila tungkol sa patay, na ninanais na nilang mamatay. Pero, pahihirapan pa sila. Genesis 1, 26 hanggang 27. Nilikha sila ayon sa imahe at wangis ng Diyos. Genesis 2, 7. Hinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at siya'y nabuhay. Tandaan mo na ang mga ito ay magkakaiba. Kung may mga tanong, sabihin lang. Paano ko na nalaman? Dahil ako ang babae, wala pong ahas ang babae. Pero makamandag pag magalit. Baka matuklaw ka at matamaan sa kamandag niya ang bagsik, Mother Earth. Ako si Moises, ako si Enoch. Ako ang anak ng Diyos. Ang bumalik para maghimagsik, hindi para iligtas ang tao. Ngayon pa lang, binalaan ko na kayo na mag-ingat at iligtas ang inyong mga sarili. Dahil yung mga nakikita nyo pangyayari sa mundo, umpisa pa lang yan, isipin mo, ang lahat kung ikaw ba ay ligtas. Nakikita mo naman
Ang mga bagay kung ikaw ay mapahamak, gawin mo na at kumilos. Kana para di ka mapahamak. Huwag mong hintayin. Binigyan pa niya kayo ng pagkakataon na kumilos hindi tumutunganga at walang ginawa. Tulad ng ipinangaral sa inyo, save by faith. Ako na ang magsasabi sa iyo na save yourself. Ulitin ko, save yourself.